So, hello guys. Good morning sa inyo. It's 3 a.m. Tama ba? 3:21 a.m. Maaga na ako nagising. May problema ako sa tulog ngayon. Hindi ko alam bakit. But, ni-adjust ko. late na ako natulog. At, ngayon, hindi ako gagawa ng breakfast. Kasi hindi naman ako masyado nagbe-breakfast. But instead, gagawa tayo ng coffee. Ganitong oras. And let's go kung anong pwede nating gawin ngayong araw, which is, first of all, after ko mag-coffee is nag-workout ako dito sa room. Hindi ako nag-gym. Gumagamit ako ng restraining bands. And yun, I don't know kung may progression sa katawan ko, but for me, at least nakakatulong siya. And well, I hope na ma-inspire ko kayo na mag-workout kahit walang gym. In short, walang excuses. Okay? Lahat ng ginagawa ko is dito lang sa bahay, home workout. So, tara, mag-coffee muna tayo. Let's go. Bali, tinatamad ako magtimpla. So, ang gagawin na lang natin, total yung 7-Eleven na sa baba lang naman. Bababa na muna ako. And bili tayo ng coffee. Samahan niyo ako. Okay? Tinulungan tayo ng idol natin ngayon, si Chris, oh. Sheesh! Kasi meron dito nga, di lahat ng 7-Eleven na may ganito, no? Anong size to? Ano po bang ano niya? Brood po. Brood lang. Ito na lang sa Ice American. Okay. Automatic na yun siya, no? Wala kasi sa bundok ko to, eh. Lahat ng ano, walang ganito masyado sa ibang branches. Wala, dito lang. So alam nyo na guys, kung gusto nyo mag-ice coffee, dito na kayo sa Mad Ignacia. Kung sino malapit dito. Yung katabi lang nito is M-Place. Yan, M-Place, Mad Ignacia, 7-Eleven branch. Oh. Anong bagong delivery natin dyan, Darwin? Magkaya ka muna, Darwin. Yan. Itong malupit din tong tropa na to. Yan. Mga mababait ng mga tao dito. Anong bagong dating? Ay, ang Korean pa rin, no? Uy, la! May spam and cheese! Shit! O nga eh. At ngayon ko lang tumatikman. Hindi pa. Kasi kapila ako, pero mamaya ko na siguro tirahin to. Pero importante na, bili ko na, no? Kahit sabi na natin. No? Ay, kunin ko na ngayon, bala. Kung malamig tumamaya. Ay, hindi ko naman papainitin to eh. Okay lang. Mas masarap kasi hindi mainit. Gusto ko lahat ngayon malamig. Oh. Ayun. Ayun. Sige. Ay, wag. Okay lang. Ayaw ko ng syrup. Kunin yan. Ha? 148. Wala ba lahat barya? Piso lahat, ha? Opo, sige. Yeah. Okay lang naman sa amin, sir. Pabor po yun. Actually, meron ako madami doon sa taas, eh. Kasi yung kailangan natin. Yun talagang kailangan nyo. Eh, di pabubuola lang ako siguro mamaya, no? Naka-strawless na pala, no? Opo, ito po. Okay lang. Patalo na ako yung test. Sige pa. Thank you. Nandun pa rin ba yung family food na yun? Nakikita pa rin hanggang ngayon? Wow. Ako nga, late na ako nag-post, ha? Yung mga 3 days ago na ako nag-post sa YouTube para at least, ano lang,
Hindi ko. Pero Chris, tamang sagot. Di ba? Sabi ko, Darwin, tama no? So as I mentioned earlier, titirahin ko muna to before ako mag-workout. Ito kasi yung parang pre-workout ko yung kape. Hindi ko alam bakit, no? Pero mas trip ko na hindi ako kakain sa early in the morning. Kasi parang feeling ko kasi every time na magbe-breakfast ako, lalo akong nagugutom. Mabilis akong magutom. So sabi naman based sa research, no, para at least total yung kinain mo kahapon, yun din nagbibigay sa'yo ng energy, no? So hindi kailangan na mag-breakfast ka. Kung gusto mo naman talaga na maging firm yung katawan mo, gusto mo let's say diet yung term masasabi ko. And sa akin, so far, nakakatulong naman. Hindi bloated yung feeling ko. Okay lang yung feeling ko, pakiramdam ko. Kasi, pagising ko sa umaga, kape, pagkatapos kakain. First meal ko siguro around 2 ng hapon. 1,400 hours. 1,400 hours. And then pagkatapos, meron akong snacks in between if I want to. And after that, well, magdi-dinner ako. Ayun. Kaya parang feeling ko mas madami, I have a chance to eat what I want because hindi ko kasi masyado inaabusado yung katawan ko in regards to food intake. Para kung ano lang talaga yung feeling ko na ito lang yung kailangan ko, yun na yun, di ba? Ayaw ko nang magpasobra pa. Kung masarap yung pagkain, okay lang. Minsan-minsan lang talaga napapadalawang rice ako. Pero most of the time, isang rice, 1 cup of rice, and then that's it. Mas more in protein, mas more in protein. Yun talagang tinitira ko. So ngayon, inumin ko muna tong kape ko. And i-check ko lang yung muna yung emails ko and sa aking YouTube. Alright? So, dyan lang kayo. Ayan. So, tapos na tayo sa ating ginagawa about nag-check na ako ng email. Inubos ko lang yung kape ko. Bakit ako nabubulol? So, yung gagawin ko ngayon is mag-workout ako. As I mentioned earlier. Mag-workout ako pero yung tipong not that much na parang basta importante sa akin kasi mapawisan ako. Ma-circulate lang yung dugo ko, whatsoever, yung muscles ko. Wala naman akong medyo hinihintay pa na competition or whatsoever. Parang importante lang sa akin, ma-maintain ko lang talaga yung figure. Diba sa akin, ma-maintain ko lang yung katawan ko. And mostly yung ginagawa ko dito is nagpo-push up ako. Sinabi ko meron akong restraining band. And di ko alam kung calisthenics bang tawag dito or partly. Basta yun lang ginagawa ko. Pa-maintain ng katawan. And at the same time, yun nga, high intensity yung kailangan. So kahit nagpo-push up ako, hindi kailangan na padamihan para sa akin. Okay? Importante lang ma-execute ko, minimum ko at least 5 to 15. Pakita ko na lang sa inyo kung paano ko ginagawa. So ito guys, no, pinuposition ko yung sarili ko dito, no. Nire-raise ko yung aking mga paa sa aking sofa, no, para ma-elevate ako. And then talagang parang ini-imagine ko na nagbabars ako, pero kailangan ko talaga i-level yung thumbs ko kung mostly kung gagamit ako ng barbell, kung saan talaga tatama. So doon ko na lang din i-execute para yung focus niya, yung talagang gusto ko is sa chest part, hindi yung sa shoulders, okay? Kung nagkamali ko, kasi this one kasi medyo naman talaga, medyo nasa, paano ba, advanced style of sa push-up, no?
So, ito yung gagawin ko ngayon. At kung hindi niyo kaya, okay, again kung bago kayo dito, pwede kayo mag 5 muna. 5 repetitions, it's okay. Okay? I-familiar nyo lang to. Kailangan nyo lang i-familiarize yung ganitong klaseng exercise. Huwag muna kayo na parang nakuha nyo na agad. Diretso-diretso na kayo. Kasi baka mawala kayo ng balance. Pagkatapos, baka mahulog kayo. Or mabalian kayo. Okay? So, ito yung gagawin ko. Oh my God, I'm just playing with them now, yeah. Oh my God, what she saying, say it loud, yeah. I can't respect it, I'm in the gym, but I am not flexing. Came from a Ford, I'm needing a Lexus. Shooting like Luke, I told him I'm next, shit. Oh my God, I'm just playing with them now, yeah. Oh my God, what she saying, say it loud, yeah. I can't respect it, I'm in the gym, but I am not flexing. Came from a Ford, I'm needing a Lexus. Shooting like... So, ayun yun guys, yung ginawa ko kanina. At subali 12 reps lang yun. And sa 12 reps yun, first set pa lang. So, meron akong naramdaman dito sa chest ko. So, it's a good sign na nag-work yung workout na yun. Okay? So, most yung ginagawa ko dito is 3 to 4 sets. Same repetitions. 12 lang. And then after that, yung gagawin ko naman is kung ma-achieve ko na kung tapos na ako, doon na ako sa restraining band. At yung restraining band ko kasi, may sinasabit lang ako sa door. At yun na yung exercise ko para sa chest, sa inner chest. I mean, again, kasi ako lang kasi nagdi-discover ng mga exercises ko, no? Kaya baka masabi ng iba na ay, mali yan or whatsoever. Hindi tama yung klaseng style. Pero kasi, yung sa akin lang, which is napanood ko din sa mga grabe talaga mga calisthenics enthusiast. The reason why na calisthenics is parang kahit saan mo makikita because you need to experiment. Diba? You need to discover your skills kung gaano ka creative kung paano mo ma-hit yung muscle na gusto mo. Yung sa akin, yung gumagana lang, ipapakita ko mamaya kasi baka mostly makikita nyo to sa mga social medias na ito paggamit pero hindi kasi gumagana sa akin eh. So, demonstrate ko naman yun. So, ito tapusin ko muna pagkatapos doon na tayo sa kabila. Okay? So, abangan nyo. Okay, so, ayun, tapos na ako sa workout ko kanina. So, ngayon, guys, ito na-set up ko na. Na-set up ko na yung aking restraining band. Ayan, nabulo na naman ako. So, if ever you're asking me kung saan ko nabili to, actually hindi sa TikTok, hindi sa Shopee. Ilalagay ko na yung link below kung you're interested sa paggamit nito. So, ipapakita ko sa inyo talaga yung demonstration kasi nito. Meron siyang demo. Okay? Meron siyang demo talaga kung paano gamitin. But, again, as I mentioned, it doesn't work for me. Okay? Kasi para wala akong naramdaman. But anyway, before I will demonstrate it to you, yung ginagawa ko pala guys, kahit sa bahay lang ako nag-workout, there are like some muscles na kailangan ng rest more than a minute. Okay? So, mostly, akala ng mga tao na 1 minute lang or more or less or 30 seconds to 1 minute. Yung ginagawa ko dyan sa mga arms ko, yes, of course, 1 minute lang. But sa mga big muscle group, which is yung mga tatlong kasing, sa knowledge ko is tatlong major muscle group yung sa katawan natin. Okay, which is the chest, the back, and the legs. So, ginagawa ko, kahit nag weightlifting lang ako or body weight lang ako, I'm sorry. Nagba-body weight lang ako is kung sa chest, sa back, or sa legs, at least 1 minute and 30 seconds to 2 minutes yung ginagawa kong rest before ako mauulit or gagawin yung isang set
hanggang matapos ako sa set na yun. Okay, yung target set ko. So, going back. So, mostly, ang ginagawa ng mga tao, lalagay ko kayo dito para makita nyo. Okay? Mostly, ang ginagawa ng mga tao is ito. Ito yun. Diba? Kung sasabihin nyo, hindi kasi mali yung angle mo, no? Hindi. Kung mas itaas mo pa yung supporter niya, mas mahirap na at minsan akala mo chest ang tinatamaan mo, shoulders na pala. So, isang way na ginagawa ko dito is talagang nag-isolate na lang ako. Okay? Parang machine siya. Nakalimutan ko lang yung machine na tawag dun sa gym. Yung parang butterfly na machine. Ayun. So, ang ginagawa ko is ito na lang. Ina-isolate ko siya, one arm. Pero, siyempre, talagang mini-make sure ko din na once na mag-execute ako, once i-extend ko yung arm ko, dapat tipong talagang focus sa chest. Hindi yung nakafocus sa shoulder. Okay? Once kasi kung iba na naramdaman nyo, yung hindi yung target na muscle group na gusto nyo mangyari, nagkamali kayo. Okay? Mali yung ginawa nyong execution. So, ito yung ginagawa ko talaga. So, still, 12-12, no? 12-15, 10-15, depende. Depende sa makukuha kong repetitions. Pero dyan talaga akong bracket na yan. And then, by the way, the good thing about this band palang, resistant band, hindi resisting band, resistant band is meron siyang certain weight. O may pound siya. Every band meron siyang pound. So, I think hanggang 100 yata to or 110. Okay? So, ito yung ginagawa kong workout kung nagre-resistant band ako. Okay? Grabe. Nakakapagod yun. But anyway, tapos na ako. So, kailangan ko na manigo para at least fresh and kakain ako agad. Okay? So, excited ako actually kasi yung, di ba, bumili ako ng spam and cheese. So, first time kong matikman yan and I'm very, very excited to eat it. But well, before I eat it, ligo muna. Okay? Diyan muna kayo. So ayan guys, kakatapos ko lang maligo. And ayun nga, I decided not to eat yung food ko. Siguro maya-maya pa. And kasi parang feeling ko lang na na-tempt lang ako because na-excite kasi ako eh. Okay? So talagang iniisip ko talaga muna kung worth it ba na kakainin ko to, gawin ko to. Okay? So, bakit ba talaga pinakita ko to, yung ganitong klaseng vlog? Because just to maybe spread or give a message to everyone na in life, talagang siguro no excuses. Hindi mo magawa to kasi may ganito. Hindi mo, let's say, the word is busy. Busy, actually, ang word na yung busy na yan, sinabi ko na dati sa vlog ko, pero hindi ko alam kung talagang no? Ang word kasing busy, parang excuse lang yan, or dahilan lang yan talaga ng tao para hindi niya magawa ang kailangan niyang gawin sa buhay. And then pagkatapos, magre-regret, di ba?
So, kaya ginawa ko to kasi kahit nasa condo lang ako, kahit hindi ko kailangan pumunta ng gym, nagawa kong isang bagay na syempre para sa katawan ko. Okay? Mag-exercise, magpawis, 'di ba? And sana magawa nyo yan. Avoid excuses or manana habit, yung term manana habit. Kung feeling nyo na makaya nyo naman ngayon, gawin nyo na. Kasi sometimes, there are opportunities na nag-open sa inyo, yung door na yun, naka-open sa inyo yung mga opportunities, mga ganyang bagay, pero na dinedman nyo kasi pagod kayo. Okay? So, sana na-enjoy nyo tong vlog na to, mga kapatid. Thank you so much for watching. This is your boy, Kix Ferrer. Ingat kayo palagi. God bless you.